Genesis chapter 3 verse 24. After he drove the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden cherubim, and the flaming sword splashing back and forth to guard the way to the tree of life. Magandang araw. Ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang cherubim. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw ay Pastor Russell Acampay. The cherubim shows God's holiness. Ang mga cherubim daw po ay mga spiritual na nilalang na karaniwang tinuturing na tagapagtanggol ng kabanalan at kalwalhatian ng ating Panginoon Diyos. Sa konteksto pong ito, pinapakita mo ng mga cherubim yung kabanalan o yung holiness ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng pagbabantay niya sa Eden at pagpigil niya sa tao na makabalik at muling makapag-ugnayan sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng punong kahoy ng buhay. Kasi nga po, dahil sa kasalanan nila Eva at Adan ay tayo na habang buhay na o mula nung nangyari yung kasalanan yun ay pinagbawal na tayo mga tao na pumasok doon sa Eden. Kaya yung cherubim po yung nagsisilbing bantay doon sa Garden of Eden para hindi na makabalik yung mga tao. Kaya ang kanilang presensya po, ang presensya ng cherubim at yung mga naglalagab-galab na tabak ay simbolo po ng mataas na kalwalhatian at kabanalan ng ating Panginoon Diyos na hindi maaaring lapitan ng makasalanang tao, nating mga tao makasalanan. Ito po ay isang malinaw na paalala na ang ating Panginoon Diyos ay banal at makasalanang tao ay tayong mga makasalanang tao ay hindi karapat-dapat lumapit sa kanyang presensya, maliban na lamang kung tayo po ay may papaliwanag sa pamagitan po ng kanyang biyaya at paglilinis. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Acampay, the cherubim shows God's judgment. Ang mga cherubim po ay nagsisilbing simbolo ng atol ng ating Panginoon Diyos laban sa ating mga makasalanang tao. Matapos pong magkasala si Adan at Eva sa hardin po ng Eden o sa Garden of Eden ay pinalayas na tayo ng ating Panginoon Diyos mula sa paraiso at inutusan yung mga cherubim upang magbantay sa daan patungo po sa punong kahoy ng buhay. Ang presensya po ng mga cherubim ay kasama yung naglalanggab-lab na tabak ay nagsisilbing isang malinaw na tanda ng paghatol ng ating Panginoon Diyos sa kasalanan nating mga tao. Kaya ang ating Panginoon Diyos po ay nagbibigay ng parusa at pinapakita po na ang paglapit ng kanyang banal na presensya ay mayroong kahinatnan. Ang hindi na papayag ng tao na makabalik sa Eden ay isang aktwal na papapakita ng kanyang puot po ng ating Panginoon Diyos at katarungan sa kasalanan, pati na rin yung pagtatakda ng hangganan sa ating mga tao upang hindi na tayo basta-basta makakuha ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng punong kahoy ng buhay. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Acampay, the cherubim shows God's glory. Ang mga cherubim naman po ay isang pagpapakita ng ating Panginoon Diyos na nasa kanya yung buong kalwalhatian. Nasa ating Panginoon Diyos po yung lahat ng kalwalhatian, yung holiness and pagiging dakila. Kaya ito po ay isang paalala na ang ating Panginoon Diyos ay dakila, mataas at yung kanyang kabanalan ay hindi maaaring lapitan nating mga tao na may nabahiranan ng kasalanan. Yung mga cherubim po ay isang uri ng proteksyon, hindi lamang laban sa ating mga tao kundi upang ipakita rin yung kanyang napakataas na antas ng kalwalhatian ng ating Panginoon Diyos na nagsasabi sa atin na ang tao at sa ating kasalanan tayo, dahil po sa ating kasalanan, tayo po ay tinuring na hindi nakarapat dapat makapasok sa kanyang banal na presensya o sa Garden of Eden rather. Kaya ang kalwalhatian po ng ating Panginoon Diyos ay pinapakita na sa pamagitan ng mga cherubim ay isang paalala ng kanyang kaharian, distansya na inilagay ng ating Panginoon Diyos sa tao bilang bunga ng kasalanan. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.